Sa videong ito ay ating pag-usapan ang tungkol sa new wine at new wineskin at old wine at old wineskin. Nasusulat sa Luke chapter 5 verses 37 to 39. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Papuputukin lamang ng bagong alak ang sisidlang balat. Matatapon lang ang alak at masisira ang sisidlan. Sa halip, dapat ilagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. At walang sino man na matapos uminom ng lumang alak ang magnanais ng bagong alak. Sa halip, sasabihin niyang mas masarap ang lumang alak. Ito ang parable na binahagi ng Lord Jesus Christ na mayroong bago at lumang alak at mayroong luma at bagong lalagyan ng alak. Ang lumang alak ay para sa mga lumang sisidlan, samantalang ang bagong alak ay para naman sa mga bagong sisidlan. Ang ibig sabihin ng dalawang ito ay ang New Covenant at Old Covenant. Unahin muna nating talakayin ang Old Wineskin, Old Covenant o Carnal Nature. Ang Old Covenant ay ang kautusan ni Moises. Ito ay naglalayon na maibigay ang batas na para sa mga kaisipang pantao lamang o yung human mind. Sa ibang pagkakapaliwanag nito ay ito yung tinutukoy natin na flesh o carnal nature. Hindi ito yung flesh na pisikal na katawan na gawa sa labok, kundi itong flesh na ito ay yung pag-iisip ng carnal nature na tao. Itong flesh na ito yung kamalayan ng isang tao patungkol sa mundong ito, patungkol sa pagnanais ng laman, patungkol sa mga bagay na pangmundo na nagpapalakas ng pagnanasa ng isang tao upang mas lalo niyang mahalin ang mundo. Itong pagnanasa na ito yung tinutukoy sa Bible na lust of the flesh, lust of the eyes, at pride of life. Ito yung sinasabi natin na ginamit ng Diablo noon kina Adan at Eva para matukso sila at mahulog sa pagnanasa. Ito rin yung strategy na nais gamitin ng Diablo kay Lord Jesus Christ noong siya ay nasa ilang. Noong katatapos lang niyang magayuno, noong sinabi ng Diablo na gawing tinapay ng Panginoon ng bato, ito yung lust of the flesh. Noong ipinakita ng Diablo ang kaharian sa mundong ito naman yung lust of the eyes. At nung tuksuhin ng Diablo si Jesucristo na tumalon sa mataas na templo dahil sasaluhin naman siya ng mga anghel, ito naman yung pride of life. Itong pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata at pagmamalaki sa buhay ang kasalanan ng flesh o ng makataong kamalayan o pag-iisip o yung sinasabi natin na carnal nature. Ang carnal nature ay papaalala natin ulit na ito yung nahulog na estado ni Adan at Eva kaya sila pinalis sa Garden of Eden. Nang ibig sabihin din ay ang kamatayan sa aspeto na pinalis sa piling ng Diyos, na disconnect o nawalay sa piling ng Diyos ang ibig sabihin ng carnal nature. Kaya ang nature na nasa kanyang pag-iisip ay panay opposite ng pag-iisip na nagmumula sa Diyos. Itong carnal nature na ito yung nire-represent ng old wineskin o lumang lalagyan ng alak. At yung lumang wine ay ito naman yung Law of Moses o yung Old Covenant. Ito kasing Law of Moses na ito, ang layunin ay hindi naman para maligtas ang mga kaparaanan ng tao para masabi ng carnal nature man na sila ay holy sa sarili nilang kaparaanan. Kundi ang layunin ng Law of Moses ay para ipamukhasan nila lang na carnal man na ganoon din karami ang kanyang kasalanan. Ito yung tinutukoy sa Isaiah chapter 64 verse 6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Ibig sabihin nito na kahit ano pa mang gawing mabuti ng carnal nature na tao sa sarili nitong kaparaanan ay tinuturing pa rin ng Diyos na ito ay maruming basahan. Pag-usapan naman natin itong new wine, new wineskin, new covenant o spiritual man. Itong sinasabi nating new wine ay ang Lord Jesus Christ. Nasusulat sa John chapter 1 verse 1. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Mabuti ang kautusan dahil ito ay mula sa Diyos na Espiritu. Ang kautusan ay Espiritu dahil ito rin ang Word of God na siya ding Diyos. Ito rin ang salita na naging tao upang ipakita sa mga magiging anak ng Diyos na pwede silang maligtas mula sa carnal nature man or sinful nature man sa pagiging bagong nilalang na anak ng Diyos na Espiritu. Dahil kay Kristo Jesus ay nagkaroon ng chance ang kahit sino mang makasalanan na tao na maging bagong nilalang kay Kristo Jesus. Ito yung nasusulat sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilikha. Ang mga lumang bagay ay lumipas. Masdan ninyo, ang lahat ay naging bago. Dito ay maliwanag ang tinutukoy ng bagong nilalang dahil kay Kristo Jesus. Dito napapasok yung pinag-uusapan pa rin natin na bagong alak at bagong sisidlan. Itong bagong alak na ito ay ang kautusan ng Diyos na nai-reveal na
mahigit 2,000 years ago sa mga tao upang kanilang intindihin at isabuhay. Ito si Kristo Jesus, ang salita mula pa noong umpisa. Espiritu ang salita na Diyos na ito. At siya yung New Covenant o bagong alak. Ang tanging lalagyan ng bagong alak na ito na salita na Diyos ay ang mga bagong sisidlan o bagong mga nilalang kay Kristo Jesus na espiritu din. Kaya ang alak ay espiritu at ang lalagyan naman ay espiritu din. Kaya magkapareho lang sila ng estado. Hindi pwedeng ilagay ang espiritu na alak sa mga carnal nature o sinful nature na tao dahil masisira o mamamatay sila dahil wala pa silang kakayahan para tanggapin ang espiritu. Para mas maintindihan pa natin ay narito ang isang illustration. Ito ang mundo ng mga nakikita o earth realm. Ito ang tahanan ng mga tao mula sa lahi ni Adam. Ang lahat ng lahi ng tao na mula kay Adam ay sila yung mga sinful nature man. At kahit naibigay ang law of Moses sa mga Hudyo ay wala ni isang sinful nature man ang nagtagumpay na maging holy or righteous sa mata ng Diyos. Bakit? Dahil ang basis ng kanilang kabutihan sa pagsunod sa law of Moses ay ang kanilang sariling kabutihan. Lahat ng kabutihan mula sa sinful nature man na mula sa lahi ni Adam ay tinuturing na bumagsak sa glory ng Diyos. Kaya kahit masabi man nating mabuti ito para sa mga mata ng tao ay hindi ito pasado sa mata ng Diyos. Take note, itong law of Moses ay mabuti ito. Ito ang unang covenant patungkol pa rin sa salita ng Diyos na espiritu. Ito pa rin ang salita ng Diyos. Kaso ay hindi pa nagkatawang tao noon sa panahon ni na Moises. Pero itong law of Moses na ito ay ang Lord Jesus Christ pa rin na hindi pa naging tao. Nasusulat sa Romans chapter 7 verse 12. Kaya ang kautusan ay banal at ang tuntunin ay banal, matuwid at mabuti. Ang law of Moses na ito ay ito pa rin ang new wine na bigay ng Diyos. Pero ang pagkakaiba nga lang ay wala pang naipako na Lord Jesus Christ. Kumbaga ay masyado pang raw o hindi pa hinog ang bagong alak. Kaya kahit na ito ay nabigay sa mga tao noon para kanilang sundin, ay hindi ito maabot ng kamalayan ng sinful nature man. Kaya walang nagtagumpay. Parang ang nangyari ay yung bagong alak ay ipinilit na mailagay sa old wine skin. Kaya pumutok at nasayang ang alak. Hindi ito nakaya ng mga Hudyo noong panahon ni na Moises dahil hindi pa kasi sila naipanganak sa espiritu. Dahil wala pang pinto ng pagkakapanganak sa espiritu na Hesukristo. May mangilan-ngilan lang na nakakayang maunawaan ang law of Moises pero hindi pa rin sapat dahil sinabi sa Biblia na lahat ay walang nakapasa, parehong sa mga Hudyo at sa mga Grego. Nasusulat sa Romans chapter 3 verses 9 to 13. Ano ngayon? Kami ba ay nakakahigit? Hindi. Ito ay sapagkat napatunayan na namin noong una pa man na kapwa ang mga Hudyo at mga Grego ay nasa ilalim ng kasalanan. Ito ay ayon sa nasusulat. Walang sinumang matuwid. Wala, kahit isa. Walang sinumang nakakaunawa. Walang sinumang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng daan. Sama-sama silang naging walang pakinabang. Walang sinumang gumagawa ng mabuti. Wala, kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay bukas na libingan. Sa kanilang mga dila ay ginagamit nila ang pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa mga labi nila. Dito nga'y sinasabi sa atin ni Apostle Paul na pareho na ang mga Hudyo na may hawak na law of Moses at ng mga hintil na walang hawak na law of Moses ay pareho na nasa ilalim ng kasalanan. Kasi nga, itong basihan sa law of Moses ay ang sariling pagkamakatuwid ng isang tao na sumusunod nito. At gaya ng nabasa natin kanina ay walang naging matuwid kahit isa. Nasusulat din sa Hebrews chapter 8 verse 7. Sapagkat kung ang unang tipan ay walang kakulangan, hindi na sana naghahanap pa ng lugar para sa ikalawang tipan. Maganda sana yung unang tipan kung karapat-dapat yung mga tumanggap nito. Kaso ay walang nakapasa kaya kinailangan ng salita na maging tao para mabuksan ang pinto patungo sa pagkakaroon ng mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. Ito na ngayon yung sinasabi sa Bible na new creation in Christ. Ulitin natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilikha. Ang mga lumang bagay ay lumipas. Masdan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya mahalaga ang pagtanggap muna kay Lord Jesus Christ para mapabagong nilalang muna tayo. Kapag napaging bagong nilalang tayo, ay saka na natin pwedeng maunawaan ang new covenant o bagong alak dahil naging new wineskin na tayo. Ang old wineskin ay yung mula sa lahi ni Adam na fallen nature o sinful nature. Samantala naman na yung new wineskin ay yung bagong nilalang na mula naman kay Kristo Jesus. Ito ay ang spirit, soul at body. Kung may idea na kayo ng spirit, soul at body, ay alam na ninyo ang ibig kong sabihin.
Kanina ipinakita natin ang mundo ng mga tao, ang Earth Realm na ating kinalalagyan ngayon. Lahat ng naipanganak sa pisikal na mundo ay nagmula sa lahi ng naunang Adam. Ito yung lahi ng mga bumagsak na tao na sinful nature. So, dito lang yung kinaroroonan ng old na wineskin, kaya limitado lang ang kanilang pangunawa. Narito naman ang spiritual realm. Napakalawak ng spiritual realm. Pero para sa comparison natin ng new wineskin at old wineskin ay ang spiritual realm kung saan naroon ang Lord Jesus Christ ang tinutukoy natin. Sa spiritual realms na ito naman ay may access ang new wineskin o bagong nilalang. Kung yung old wineskin kanina ay nasa mundo lang, itong new wineskin ay abot kahit saang realms o dako dahil nakakabit ito kay Lord Jesus Christ. Tandaan natin na kung napabagong nilalang na tayo sa Kanya, ay katawan na tayo ni Kristo Jesus. Dito sa spiritual realm na ito nagmumula ang wine na inilalagay sa new wineskin. Nasusulat sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Ngayon, ang Panginoon ay siyang espiritu, at kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Sa spirit realm na ito na kinaroroonan ni Kristo Jesus ay doon nakalagay ang spirit man mo kung tinanggap mo ng Lord Jesus Christ bilang iyong Lord at Savior. Kaya sinabi sa nabasa natin kanina na kung saan naroon ang Espiritu ng Lord Jesus Christ ay doon ay may kalayaan. Ulitin natin na mayroong spirit, soul at body ang isang kumpleto na tao. Itong soul ay nasa soul realm, ito namang physical body ay nasa earth realm, at ito namang espiritu natin ay nasa spirit realm. Ito ang kabuuan ng isang tao na kumpleto kay Kristo Jesus. Paano ka ngayon makukumpleto at magiging new wineskin? Nasusulat sa John chapter 3 verse 5. Sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay sa espiritu, kaya kailangan mo ng human spirit para makapasok sa paghahari ni Kristo Jesus. Para ikaw ay mapunta sa sinasabi ng nabasa natin kanina kung saan mayroong kalayaan. At itong espiritu ay may papanganak sa pagtanggap mo kay Lord Jesus Christ. Nasusulat sa John chapter 1 verse 12. Datapwat, ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng kapamahalaan maging mga anak ng Diyos. Sila yung mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Nasusulat din sa Ephesians chapter 2 verse 8. Ito'y sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Dito'y pinapaunawa sa atin na pananampalataya ang kailangan para maligtas. At ito ay pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa parang ito ay magiging bago tayong nilalang na mayroong espiritu, kaluluwa at katawan. Sakop nito ang spirit realm, soul realm at earth realm at iba pang mga realm kung saan kayang magpunta ni Jesucristo. Kapag naging bago tayong nilalang, ibig sabihin ay naging new wineskin na tayo. Lahat na ng binibigay sa atin ng Lord Jesus Christ na wine o alak o salita na espiritu ay matatanggap na natin ng tuluyan dahil mayroon na tayong espiritu na kasama sa kinaroroonan ng Lord Jesus Christ. Kaunti pa lang itong na-discuss natin pero sana ay makatulong ito sa pagpapatibay ng inyong pagkilala kay Lord Jesus Christ at sa pagkilala kung paano kayo ginawang bagong nilalang ng Lord Jesus Christ. Sa pagtatapos ng video ito ay iiwan ko sa inyo ang nasusulat sa Romans chapter 8 verse 17. Yamang tayo nga ay mga anak, tayo ay mga tagapagmana. Tagapagmana tayo ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Yamang tunay na naghirap tayo na kasama niya, tayo ay lululhatiin ding kasama niya.